Tatlong araw na lang bago ang barangay at sangguniang kabataan elections sa bansa at nasa ilalim ng COMELEC control ang Libon sa Albay at ang lalawigan ng Negros Oriental. Sa ilalim ng COMELEC control, may kapangyarihan ng COMELEC na magbalas at magtanggal ng mga pulis at magrekomenda ng pagtatanggal ng kahit sinong public officer o kahit sinong empleyado na lalabag sa election law. Huling araw na ng campaign period bukas pero may pagbabaklas pa rin ng illegal campaign posters kanina. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Pinagbabaril ng dalawang di pa nakikilalang gunman ang isang barangay kagawad at kumakandidatong kapitan sa General Luna, Quezon. Sugatan siya at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Mula na magsimula ang campaign period, ito ang unang kaso ng pamamaril sa lalawigan kung saan kandidato ang biktima. Inaalam pa kung may kinalaman sa eleksyon ang pamamaril. Ang COMELEC nagpaalala kaugnay sa mga karahasang kinasasangkutan ng ilang kandidato. Chill lang tayo, medyo hinay-hinay. Yung mga init ng ulo, init ng kalooban sa loobin, medyo iwasan po natin yan. Pagtitiyak ng COMELEC, nakahanda na sila at nakapwesto na ang lahat ng tauhan, resources at election paraphernalia para sa darating na eleksyon. Kanina nanguna sila kasama ang DILG at PNP sa pagbabaklas ng illegal campaign posters sa Tondo, Maynila. At dahil hanggang bukas na lang pwedeng mangampanya, baka magandang halimbawa raw ang mga kandidatong kusang magbabaklas ng kanilang poster sa linggo. Pwede kasi ma-consider pa rin yun na illegal campaign. Ang sasabihin siyempre ng mga ilang kandidato dyan, nailagay naman namin yan during the panahon, during the time ng campaigning. And so hindi naman kami sinasabihan na dapat tanggalin yan. Sa linggo rin, bisperas ng botohan, bawal uminom sa labas ng mga bahay. Pwede na ring alamin kung saan presinto naka-assign ng mga botante sa pamamagitan ng online precinct finder o sa local COMELEC office. 7 a.m. hanggang 3 p.m. ang oras ng botohan. Pero sa Naga at Muntinlupa, pwedeng bumoto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang mga senior citizen, PWD at mga buntis. Maghanda na rin ang ID na pwedeng ipakita sakaling may kumestyon sa inyong pagkakakilanlan. Bukod dyan, mas maganda pong magdala na tayo ng sarili nating kodigo. Huwag po tayong gagamit ng cellphone sa loob po ng presinto. Magkakaroon din ng first aid stations at medical assistance sa mga lugar ng botohan sa pakikipagtulungan ng DOH at Philippine Red Cross. Mahigpit ding binabantayan ng COMELEC ang vote buying at vote selling. Halos 30 na ang mga petisyong may pinapadisqualify na kandidato dahil sa vote buying. Kaugnay naman sa umano'y namimili ng boto ng mga taga-Malabon sa isang bodega sa Navotas na ipina-inquest kahapon. Tinatry kasi buksan yung mismong laptop. Nandun nakalista kung sino yung mga dapat nabibigyan at may yung mga botante na mabibinipisyuhan ng tigta 300 piso. At the same time kung sino yung mga nasa likod. Merong opisyal ng isang city government at merong mga barangay officials o barangay candidates actually. Maaring kumilos na ho ang COMELEC to disqualify whichever candidates are discovered. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.